tuwing January at July, no, ginugunita ang National Deworming Month. Sa panahong ito, hinihikayat ng mga doktor ang pagpupurga, lalo na ng mga bata. Tama ka dyan, Profi, pero bakit nga ba mahalaga ang deworming lalo na sa mga bata? Para sagutin yan ay makakapanayam natin si Doktora Maria Cristina Alberto, isang pediatrician para sa Say ni Doc. Good morning po at welcome back po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Tina. Good morning, Professor Pifi and Meiji. Good morning, mga ka-Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doc Tina. Pag-usapan po natin kung ano po ba itong deworming at bakit po ito mahalaga. Okay, ang deworming ay tinatawag rin nating pagpupurga. Ito ay ginagawa natin pag nagbibigay tayo ng gamot para maiwasan ang pagdami ng mga bulate sa ating mga kabataan. Taon-taon, every 6 months, tuwing Enero at Hulyo ay sineselebrate natin ang National Deworming Month sa buong Pilipinas upang magbigyan ng gamot laban sa bulate ang ating mga kabataan. Pero Professor Pifi and Meiji, hindi lang po ang kabataan ang target natin sa pagde-deworming. Kasama din po dyan ang mga buntis na higit sa second trimester, ang ating mga food handlers at ang ating mga magsasaka. Kaya nga napag-usapan din kanina kung possible nga yung itong deworming sa mga adults. So nabanggit nyo nga po, Doc, no, meron talagang mga specific group of people na kailangan nito. So ito pong deworming ay cause po nito. Kailangan po nito yung merong parasitic worm infections. Paano po ba nakaka-apekto ito, Doc? At saka sino-sino pa yung madalas sa manganib dito? Okay. Ang parasitic worms, no, ito ay maraming epekto sa nutrisyon ng ating mga kabataan. Ang worms po ay nagkukos ng malabsorption ng nutrisyon. So kung makukulangan ng nutrisyon ang mga bata, magkakaroon tayo ng anemia, vitamin A deficiency, stunting at wasting ng mga kabataan. And because of poor nutrition, nagkakaroon din sila ng learning disability. So napakadami pong komplikasyon ng mga bulate sa katawan ng ating mga kabataan at mga mamamayan. Okay, Doc, what could be the complications in case po na hindi malunasan itong parasitic worm infections in terms of our nutrition and overall kalusugan po? Okay. Kung tayo ay maraming bulate, no, lalo na yung mga bata na may mga bulate, magkakaroon sila ng anemia, yung hindi paglaki o pagtangkad, no? Wasting, or ibig sabihin yung payat ng mga bata. Minsan din nagkakaroon to ng komplikasyon ng infection sa dugo, nagkakaroon din ng pagbabara sa bituka, at minsan din ay maaaring maging komplikasyon ay kamatayan dahil sa severe infestation ng ating mga bulate. Ayan, Doc, no, naaalala ko nung bata ako, no, kapag payat na payat ka, tapos malaki yung tiyan mo, sinasabi, baka may bulate yan, no? Gaano po ba katotoo ito? Tsaka ilang taon po ba kailangan na magka-deworming na sa mga bata? At gaano po kadalas dapat ito ginagawa, Doc? Okay. So sa mga bata, beginning 1 taong gulang pa lamang ay maaari na pong mag-deworm. And again, sinasabi nga natin dapat every 6 months nagde-deworm tayo. At hindi dapat limitado lang sa mga kabataan yung pagpupurga. Siyempre tayo po ng mga nagtatrabaho, no, sa mga pagkain, dapat nagdi-deworm kasi maaaring maipasa ng food handlers yung bulate dun sa mga kumakain sa kanilang mga restaurant, no, yung mga food handlers natin. Ikatlo, yung mga magsasaka kasi they're handling soil, di pa po ang bulate ay pumapasok sa pamamagitan ng bibig, fecal-oral spread, at maaari din pumasok sa mga talampakan ng paa. Kaya dapat yung mga bata hindi rin po barefoot, no, dapat laging may tsinelas ang ating mga kabataan. Doc, may tanong po dito via online. Sino-sino po ang advisable na magpa-deworm? Actually, lahat po tayo dapat magde-deworm na at risk for bulate. Una sa lahat, yung priority po ng ating National Deworming Month are children less than 19 years old, pregnant women, food handlers at magsasaka. Pero tayo din po na mga adults na ngayon po usong-uso po ang pets, di ba? Napakadami po sa ating owners ng pet. Ang mga pet owners, pet handlers, kailangan din po nagpupurga kasi po ang ating mga aso ay maaari din po mag-carry ng mga worms. So, Doc, meron po bang mga sintomas o yung mga physical manifestation ng parasitic worm infection sa isang tao? Okay. Minsan, ang mga may parasites or intestinal parasites ay maaaring magkaroon ng pagsakit ng tiyan, pagtatae, malnutrition, anemia, pagkati ng puwet, lalo na po sa gabi. At minsan din po, nagkakaroon din po yan ng mga matitinding komplikasyon gaya ng pagbaba ng timbang, anemia, hindi tamang paglaki na later on, nagli-lead po nga sa ating learning disability. So, hindi natututo yung mga bata because of malnutrition, because of intestinal parasites.
Alright, in case po na ako ay magpabakuna or pumunta sa doktor regarding this, are there any side effects na mararamdaman with deworming treatments at gaano ito kadalas mangyari, Doc? Okay, sa ating mga magulang, huwag po kayong matakot na magpa-deworm sa inyong mga anak. Very mild at napakadalang po ng side effect ng deworming sa mga kabataan. Madalas na side effect lang po nito ay minsan konting stomach upset, medyo sasakit yung tiyan, minsan medyo lalambot po yung dumi. Pero bukod po dito ay napaka-safe po ng deworming sa ating mga kabataan. Ayan mga ka-RSP, lalo na sa mga mommies out there, make sure na napapadiworm po ninyo ang inyong mga anak para masigurong wala silang parasitic worm o bulate sa katawan. At hindi lang yung mga kabataan, no, maging yung mga adults, yung mga food handlers at magsasaka, kahit yung mga fur parents, ha? Lahat tayo dapat mag-deworming. So once again, thank you so much po, Doc Tina, sa muling paglalaan ng oras at pagsagot sa aming mga katanungan medikal, lalo na kung may kaugnayan sa mga bata. Thank you, Doc Tina. Thank you, Doc. Salamat din po and good morning again.